maliit pa ako, nakikita ko na talaga yung Arinola na yan. So, kahit saan ako pumunta ng tindahan ay mayroon din po talaga silang Arinola. Kaya naglagay na rin po tayo ng Arinola at saka yung ibang mga pang-display na tinatawag nila pampaswerte ay ginagamit natin itong display. Pero ang para po sa akin ay mas matibay po ang ating. Hello! Welcome back to Mrs. Momshi. And finally, we're on the last thread of our series sa Modern Sari-Sari Store sa Ilocos, Umaariba with Sir Lionel. In today's video, i-feature natin kung ano yung gagawin natin tungkol sa price war at kung paano palaguin ang isang family business with Sir Lionel 97 Vlogs. Bago ang lahat, tulungan nyo naman akong i-welcome ang ating mga bagong members sa Sari-Sari Store Club. Eto na, si Lisa Caps Vlog, Sally Doctolero, Yaya Maninka Inday, Nigel Mix Vlog, at Mary Buhay Probinsya. Ayan, i-follow nyo sila at panoorin nyo yung videos nila. So, paano nga ba sumali sa ating Sari-Sari Store Club? Yun ay 25 pesos lang po at tutulungan kayo ni Momshi na ma-promote yung channel ninyo. Thank you so much po sa support nyo dito sa Mrs. Momshi. At kung gusto nyo po magpa-member sa ating Sari-Sari Store Club, it's only 25 pesos. At yung perks po dito ay tutulungan ko po kayo hanggat sa makakaya ko na i-promote yung channel ninyo sa ating social media platforms. Tara na, tapusin na natin ang final episode ng series na to, Modern Sari-Sari Store sa Ilocos, Umaariba with Sir Lionel 97 Vlog. How about yung price war? Nakikipagyera ka ba sa ibang mga tindahan dyan? Sa akin po ma'am ay wala po sa vocabulary ko yung price war kasi wala pong nananalo dito at wala pong kahihinatnan. Kung baga parehas lang po kayong talo diyan ma'am kung hindi ka marunong dito. Ang inyong goal talaga ay mag-focus lang po sa inyong business, sa inyong sari-sari store. Huwag mo pakialaman yung business ng iba para mas mabilis yung pag-angat ng tindahan mo. Yes. Kasi focus ka lang sa business mo. Oo. Hayaan mo na yan sila, 'di ba? Oo. Meron ka bang mga pamahiin o mga pampaswerte na nalalaman sa pagtitinda? Alam kong gumagamit ka dyan ng Arinola para sa mga benta, no? Paano po yun at ano yung epekto sa tindahan natin? Siguro po ito po yung bagay na medyo nakakatuwa kasi paggising ko ng umaga nung maliit pa ako, nakikita ko na talaga yung Arinola na yan. So kahit saan ako pumunta ng tindahan ay mayroon din po talaga silang Arinola. Kaya naglagay na rin po tayo ng Arinola at saka yung ibang mga pang-display na tinatawag nila pampaswerte ay ginagamit natin itong display. Pero ang para po sa akin ay mas matibay po ang ating pagdadasal sa Diyos, paghingi ng tulong sa kanila at tamang paggabay sa pagpe-pray natin sa Panginoong Diyos at gagabayan po tayo at yung mga pamahiin na yan ay pang-display lang po dito sa ating sari-sari store. Oo. Tumpak ka dyan. Tumpak talaga. Turuan niyo naman kami, no, kung paano magpayaman sa isang family business. Sa tingin ko po ma'am, dapat kayo po yung magturo sa akin na magbigay na magpayaman. Pero bilang isang sari-sari store owner din at magbibigay din ng mga advice tungkol sa mga family business, napakaganda po ang family business kasi dito sa amin kasi nagkakaroon po kami ng banding na isang pamilya. Nakikita namin yung mga ugali ng bawat isa. Dito pa lang sa tindahan namin ma'am ay napapalapit na po yung bawat isa sa amin. Yung ugali ng bawat isa ay nakikita natin. So masasabi ko ang family business ma'am ay dito po nagsisimula ang pagyaman ng isang negosyo, ang pagtusbong ng isang negosyo
ay dito po talaga magsisimula, ma'am, sa family Totoo. business. Ang ganda ng sinabi mo na nagba-bonding kayo diyan mismo sa tindahan. So, sino pa bang who cares about swimming, 'di ba? Puwede na tayong mag-bonding Opo, dito sa ating tindahan, simpleng bandingan ng, at saka quality time 'no, kasama ng ating mga anak, ating pamilya. yes. Ano na po mga edad ng mga anak mo, sir? Medyo malilit pa lang po yung aking anak, ma'am, kasi 3 years old pa lang po yung aking bunso at Ay. saka 10 years old po yung aking panganay. Nakaka-miss yung mga edad na yang 3 years old. Napakaingay yan sa bahay talaga. Meron din akong 10 years old dito. So, ayun po, Okay. ma'am, talagang nakakatuwa po sila sa store dahil sabi ko nga po sa kanila ay sila po yung unang titikim sa ating mga paninda. Hindi talaga yan ano, hindi yan natin Oo. maiiwasan. Hinayaan ko na nga lang. Opo, Anyway, ma'am, opo. oo. Nakita ko yung isang vlog mo na naka-uniform kayo 'no, for work, security guard 'no? Diyan din malapit lang sa inyo. So 'di ba ang galing. So gaano kahalaga ang meron kang katuwang sa negosyo while you are working? Ayan siyempre nandiyan si Mrs. 'no, siya yung manage ng store. Sa akin po kasi, ma'am, napakahalaga po yung isang katuwang sa negosyo, lalo-lalo na kung andiyan dyan si Mrs. Siya po yung pinaka-backbone aming sari-sari store kasi ako 12 hours po ako dyan sa aking duty. Kahit napakalapit yung aking trabaho ay mas malaki po yung kanyang naigugugol na oras dito sa aming tindahan, ma'am. Mm. Kaya kung ang business mo ay ikaw lang mag-isa, mas marami pong magagawa yung dalawa o kayo yung tatlo Mm. sa isang business, ma'am, ay mas mabilis pong umangat yung business mo kung Yes, mayroon kang yes. kasama. So, mahalaga po yung manpower o kaya yung katuwang mo Oo. dahil Oo lalo-lalo na nga. kapamilya mo pa yung kasama mo ay mas Oo. matibay po yung pundasyon ng business. Totoo, totoo. Mas maganda kung kapamilya mo lang mismo yung maaasahan 'no. Pero dito naman sa akin talagang nagha-hire kami ng additional help. Kasi yung buti sana kung yung tindahan andito lang din sa bahay, pero kailangan pa namin pumunta dun sa highway para magbukas. So, tsaka ayun naiiwan yung bahay, walang magluluto. So, kailangan talaga namin na meron ding tagabantay talaga. Maaasahan din naman at blessing din yun sa'min na trusted sila. Importante ba yung meron kang pinagsasabay na trabaho at negosyo? So, sa akin po, ma'am, kung ikaw po ay isang OFW o may may isang trabaho diyan na regular trabaho at saka kung feeling mo ay kaya mo nang mag-business at Mm. may ipon ka na, so Mm. pwede mong i-give up yung isang trabaho mo kung case by case po kasi yan, ma'am, eh. Pwede mong i-give up na yan at mag-business ka na, pero kung hindi ka pa naman sure dun sa business mo at kaya mong pagsabayin para just in case man na ma-failed ka, ay mayroon ka Mm. pang backup na isang source of income mo. So, eto po sa akin kasi ang suggest ko, kung kaya nga naman pagsabayin yung business, trabaho mo, yung career mo ay mas maganda po yun, ma'am. Pero kung malakas na po yung business mo at talagang kailangan na mag-resign ka na sa trabaho mo, mas maganda po mag-focus ka na po dun sa business. Mm, mm. Sa mga kagaya niyo sir na former OFW, di kaya empleyado, ano yung maipapayo mo tungkol sa pagnenegosyo? Kasi yung iba iniisip din nila, naku magre-resign na lang ako kasi gusto ko manegosyo, tapos iwas office politics. Ayan, merong mga kadramahan din 'di ba sa opisina, sa work natin. At minsan pumapasok din sa isip natin yung kahit secure tayo sa ating work or sa pag-o-OFW, maganda yung kita do'n, bakit talaga mas gusto natin talaga na magkaroon ng sariling negosyo? Yung isip ng mga OFW na magkaroon ng sariling negosyo kasi ako nung nasa isang abroad ako talagang halos hindi ako makatulog sa kaiisip ng pangarap kong magtayo ng sari-sari store. Mm. Kasi ito talaga yung gusto ko. Para sa akin, ang advice ko lang po sa kanila, ma'am, kung talagang gusto na nilang magnegosyo, kung talagang magiging passion na talaga nila to, ay i-let go na nila yung kanilang pangarap kasi kung hindi naman sila susubok at natatakot silang sumubok dahil baka Hmm. ma-fail sila at Oo. mawala lang yung kanilang pinag-ipunan na pera, ay
magiging ano na po yun, magiging sarado na yung isip nila. Sayang yung pagkakataon. Oo. Baka kung Oo. sakaling sinubukan nilang magnegosyo at nag-click yon ay mas malaki po yung kanilang kikitain dyan sa pagbi-business. Kasi kung magtatrabaho ka, ang pinapayaman mo lang ay yung boss, Oo. yung lawyer, ay ikaw tatandakan lang hanggang dun sa mag-retire ka, naunahan ka ng iba, yung kapitbahay mo, naunahan ka na, nagtayo Oo. ng sari-sari store, ikaw, wala. Ayun na rin. So, ayun lang. Ang may payo ko kung may magandang place, may magandang pagkakataon na magkaroon kayo ng business, ay i-grab yun na yan, guys, para mas gaganda yung buhay natin. Oo, dapat talaga buo yung loob, no? Kasi pag wala yun, nako, mabilis natin yung mai-let go. Kasi hindi madali din yung pagnenegosyo talaga. So, okay, malapit na po tayong matapos. At ano pa po yung mga pinapangarap ninyo para sa yung sari-sari store? Alam kong 2 years na po kayo sa business. Meron pa ba kayong mga pinagpipray para sa yung negosyo? So, sa akin po, Ma'am Shi, ay talagang umabot na po ako ng 2 years at nakikita ko na yung magandang progress ng ating tindahan. So far so good, ma'am. Mayroon po tayong mga plano tulad ng ating pag-expand at saka yung tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng serbisyo dito sa ating mga customer. Lumalaki na rin yung ating mga anak at lumalaki na rin yung ating gastusin. So, ayun, sana yung mga plano po natin ay ibigay ng Panginoon dahil lumalaki po yung ating community dito sa lugar. Well, thank you so much, Sir Lionel, sa iyong time ngayong gabi. Na-appreciate ko yan at sana ma-bless pa po kayo ni Papa G sa mga pinapangarap at mga pinagsisikapan natin, no? Araw-araw. Imbitahin nyo naman yung ating mga viewers sa iyong channel. Saan pa po kayo pwede nilang makita aside from YouTube? Ayan, invite nyo sila. So, ayun, bago po ako mag-end po dito sa ating pagkukulab, ma'am, ay nagpapasalamat po ako sa inyo, Ma'am Shi, dahil nabigyan po ako ng isang pagkakataon sa lahat ng mga viewers natin. Thank you very much sa iyong panunood dito sa ating vlog ngayon, lalo-lalo kay Ma'am Shi, ay napakahusay at napakagaling po na vlogger. Subscribe po natin siya at saka yung ating channel, guys, huwag niyo pong kakalimutan, Lionel97 Vlog. Ito po ay nagsisimula pa lang po kami at sana suportahan niyo itong ating vlog. Ganon din po kay Ma'am Shi. At talaga nga naman ay natutuwa ako sa mga question at medyo kinabahan ako doon sa question ni Ma'am. Talagang na-excite po ako at saka lahat ng mga ating mga team kasari dyan at saka ating mga YT aspirant na ating kamembro dyan ay mega shoutout sa inyo. At so kung hindi nyo pa alam, guys, yung bago nating Facebook page ay kapangalan ko lang po dito, Lionel97 Vlog. Pwede kayo mag-PM dyan para mas mabilis kong masagot ng inyong tanong. At talaga naman ito ay nakakatuwa po at ano po yung ating damdamin dahil nakakapag-share po tayo ng totoong experience dito sa atin. Lang po, ma'am, maraming salamat. Oo, idol kita di ba? So dapat dito ka pasok ka sa Mrs. Momshi. Thank you so much, sir. At regards niyo po ako kay Mrs. Thank you very much, ma'am. At saka sana ay huwag po kayong magsasawa sa pagsusuporta dito sa ating channel. At sana mas marami pang blessings na darating sa inyo at sana lahat tayo ay mag-grow ang ating channel. So God bless po, ma'am, at naimbag arabi iyo amin po ken agyaman na kada kayo amin. Ano, ma'am? hello ma'am. Nahiya ba siya? Nice meeting you, ma'am. Ma'am, thank you.